Today ay pag-uusapan natin yung tungkol naman kung magkano talaga yung babayaran mo kapag magpapadesign ka or magpapagawa ka ng plano. Kung magpapagawa ka man ng plano kay architect or kay engineer, so may mga sinusunod kasi yan na percentage, depende kung anong gagawin. Pero kadalasan dito sa ating discussion is pagpapagawa ng bahay, no? So yung pagpapagawa ng bahay is nakakategorize yan siya sa 10% ng kabuoang project cost or project contract cost or PCC. So merong nakakategorize kasi depende kasi yan kung sa warehouse. So that's 5%. Sa group 2 naman yung mga office buildings, mga schools, banks, ganyan. Ang percentage naman yan based dun sa project contract cost is 6%. Sa group 3 naman, like nagpapagawa ng mga hospitals, nagpapagawa ng mga laboratories, theaters, chine-charge naman yan ay 7%. Tapos sa group 4 naman, yung na-mention ko kanina, doon napapaloob yung houses, yung mga residential apartments, mga townhouses. Ang charge noon sa project contract cost is 10%. Sa mga museums naman, memorial or monumental buildings, ang chine-charge naman dyan ay nasa 12%. So in summary, yung charge ng pagpapagawa ng plano ay depende kung anong klase or group na belong yung pinapagawa mo. Pero since bahay yung lagi nating napag-uusapan, is that nafo-fall siya sa 10%. Pero marami pa rin nagdi-design or gumagawa ng plano na mas lower pa dyan. Example, sa 1 million. So ang 10% ng 1 million is 100,000. Hindi naman lahat ng gumagawa ng plano or complete set of plans is that humihingi sila ng 10%. Marami pa rin yung mas mababa pa dyan. Yung mga babantayan mo is that dapat kompleto talaga yung plano. Kompleto yung pagkabigay ni architect or ni engineer sa'yo. So may detailed architectural and engineering design and services, DAEDS. So, dapat kompleto talaga yung ibibigay sa'yo kapag, kunwari, yung hiningi sa'yo is nasa 5 to 12% ng project contract cost. Since alam mo na may bracket pala, at least may idea ka na ganito lang pala yung i-charge dapat. Hindi pala dapat lalampas ng 10% sa project contract cost. Pero again, nagdidepende siya sa pagne-negotiate mo kung hanggang magkano talaga yung mai-charge nila. Pero meron lang talagang ceiling. Hindi dapat sila lumampas sa percentage na yun. So dapat yung plano is may architectural plan, structural plan, electrical plan, plumbing and sanitary plans, mechanical and fire protection plans if applicable, electronic plans for larger project, bill of materials and specification. Dapat binibigay talaga yung bill of materials, yung mga gagamitin para sa project, magkano yung aabutin, at the same time yung mga specification ng mga materials na gagamitin para mas easier sa owner, at the same time sa builders kung kukuha ka ng independent or kunwari magkabukod yung gagawa sa'yo, kukuha ka ng ibang builders pero iba yung architect na kinuha mo. Necessary talaga na ibigay ni architect yung specifications ng mga materials na gagamitin. So may mga other documents pa like site development plan, vicinity map, general notes and legends, may structural analysis din kapag sa 2-story or up na, kailangan na talaga ng structural analysis. So kasama din yan dapat sa included or inclusion ni architect or ni engineer ba. So, dapat kasama yun sa plano na ibibigay nila. Kompleto talaga, as in complete set of plans na talaga. Yung tipong ipapasa na lang sa City Hall. So, meron ding iba, nag-o-offer sila ng detailed architectural design services lang. So, hindi kasama dun yung engineering. So, yung percentage naman dun is mas mababa yung singil. It's either 6% lang. Pero kapag 10% ng project contract cost, dapat kompleto na talaga, yung wala ka nang hahanapin pa or kompleto na talaga yung plano. So, yun yung babantayan mo kapag kunwari kukuha ka ng architect or design services, maigi na
matanong mo sa kanila kung ano yung mga inclusion or ano yung kasama sa offer. Kasi mahirap na binigay sa inyo na ganitong amount, kunwari more than sa 6%, tapos architectural lang pala ang ibibigay or concept lang. Wala pa yung mga analysis or mga detailed na structural analysis, wala, hindi pa pala kasama. Necessary talaga na mahingi nyo yung mga detalye nun. So in short, magkano ba talaga ang babayaran mo kapag kumuha ka ng services sa mga professional kapag magpapagawa ka ng plano is nakadepende po sa isisingil sa inyo. Kung ito ba ay 6% or ito ba ay 10% or baka mas lower pa sa mga nabanggit ko. Depende yan sa pag-negotiate nyo ni architect or ni engineer kung hanggang magkano yung ibibigay nila na offer or magkano yung magiging services nila. Pero meron ka ng idea na hindi talaga dapat lalampas ng 10% or 6% kapag nagpapagawa ka ng bahay tapos hindi kompleto yung engineering. Kung sa architectural lang, 6% lang. Pero pag kompleto talaga is that 10% ng kabuuan ng project contract cost. So yun lang muna for today. And next discussion natin is pag-uusapan naman natin kung paano pumili or ano yung magiging impact kapag kumuha ka ng designer na nagva-value engineering at saka designer na nag-comply lang sa mga codes pero hindi necessarily na yung project is na value engineering niya. I-discuss natin yung kaibahan ng dalawang designer na yon sa susunod na video. So yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!